Sa isang liblib na bahagi ng bayan ng San Pascual ay matatagpuan ang Sitio Malaluan, isang lugar na tila nalimot na ng panahon. Nakatago sa likod ng malalawak na palayan, masukal na kabubatan, at bundok na tila bantay ng kalikasan, ang sitio ay nananatiling tahimik at mapayapa. Dito'y kilala ang mga tao sa pagiging masipag, mapagpakumbaba, at higit sa lahat, magkakakilala ang bawat isa. Lahat ay may kanya-kanyang kwento, ngunit isa ang diwa, katahimikan. May mangilan-ilang kabahayan sa paligid, gawa sa kawayan at pawid, habang ang iba ay yari na sa konkreto dahil sa mga remittances ng mga kaanak na behi. Sa gitna ng lugar ay may maliit na kapilya kung saan nagsasama-sama ang mga tao tuwing linggo. Ang punong barangay, si Kapitan Temyong, ay kilala sa pagiging patas at tapat. Siya ang tumatayong tagapamagitan sa bawat suliranin ng lugar. Ngunit isang araw, tila binasag ng isang marangyang sasakyan ang katahimikan ng Sitio Malaluan. Isang itim na eli na may tinted na bintana ang tumigil sa harap ng dating bakanting lupa sa may paanan ng bundok. Pagbukas ng pinto, bumaba ang isang babae, matangkad, maputi, at mukhang may lahi. Ang kanyang kasuotan ay branded, ang kilos ay elegante, at ang pananalita ay formal. Siya si Doña Clarita, isang negosyante mula Maynila na sinasabing may hawak ng ilang kumpanya sa lungsod. Ayon sa mga usap-usapan, binili raw ni Doña Clarita ang buong lupaing dating pag-aari ng isang pamilya na matagal nang lumipat sa ibang bansa. Wala raw naglakas loob na bilhin yon noon dahil sa mga kwentong may mga bantay ang lupa, mga hindi matahimik na kaluluwa o nilalang na matagal nang naninirahan doon. Ngunit hindi na tinag si Doña. Sa halip, nagsimula siyang magpatayo ng malaking bahay, kombinasyon ng modernong arkitektura at antigong disenyo. Mabilis ang pagkakagawa. Ilang buwan lamang ay tapos na agad ang mansyon. Kasabay ng pagtatayo ng bahay ay ang unti-unting pagbabago sa takbo ng sitio. Nagsimula ang pagkakaroon ng mga dayuhang manggagawa. May mga makina ng umuugong tuwing umaga. Napalitan ang dating tanawin ng bundok ng mga traktor at bulldozer. May mga bakod na itinayo at gwardyang nakabantay. Sa unay hindi kumibo ang mga taga-sitio marahil dala ng takot o respeto. Ngunit unti-unti silang nakaramdam ng pagkaasiwa. Hindi na ito ang Sitio Malaluan na kilala natin, Animang Isko, isang matandang residente. Lalo pang tumindi ang tensyon nang mabalitaan ng lahat na balak daw ni Doña Clarita na gawing resort ang kabuuan ng bundok at gubat. Ibig sabihin, mawawala na ang mga punong kahoy, babakuran ang mga sapa at ilog na dati bukas sa lahat, at higit sa lahat, mapapaalis ang ilang pamilya sa paligid ng kanyang bagong proyekto. Isa sa mga hindi natuwa sa balitang ito ay ang magkapatid na sina Caberto at Camarina. Sila ay mga albularyo ng lugar, tahimik, ngunit may matinding respeto mula sa mga tao. Ang kanilang bahay ay nasa gilid ng gubat, doon sila gumagawa ng gamot mula sa halamang ligaw, at madalas silang nilalapitan ng mga may sakit, buntis, at mga nawawala sa sarili. Hindi man sila marunong magsalita ng Ingles o bihasa sa modernong teknolohiya, sila ay may karunungang hindi matutumbasan ng sinumang doktor. Sa tuwing may hindi maipaliwanag na sakit, kay Camarina tumatakbo ang mga tao. Si Caberto naman ang kilalang manghihilot at tagabigkas ng orasyon. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, maraming naniniwalang may itinatagong lihim ang magkapatid. Madalas silang hindi nakikita tuwing kabilugan ng buwan. Ang kanilang bahay ay may kakaibang amoy ng insenso at dahon ng bayabas. At may mga batang nagkukwento na tila may umiiyak na hayop mula sa loob ng kanilang kubo tuwing hating gabi. Nagkaroon ng tensyon sa unang pagkikita ni na Doña Clarita at Caberto. Ayon sa mga saksi, pinuntahan daw ni Doña ang magkapatid upang bilhin ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Ngunit tinanggihan nila ito ng walang alinlangan. Ayoko pong ipagbili ang lupa ng aming mga ninuno, ani Caberto. Nag-aalok ako ng milyon at hindi pa kayo marunong magpasalamat, tugon ni Doña. Mula noon, tila nagkaroon ng malamig na digmaan sa pagitan nila. Pinag-uusapan ng mga tao sa sitio kung paano biglang lumalala ang tensyon sa lugar, may mga alagang hayop na pinapatay, mga manggagawang biglang nagkakasakit, at ang proyekto ni Doña ay tila nababalam ng kung ano-anong kamalasan. Baka sinusumpa, bulong ng isa. Baka may gumaganti, dagdag ng isa pa. Ngunit si Doña Clarita ay hindi natitinag. Sa halip, tumawag pa siya ng mga alagad ng batas, mga sundalo, at ilang media upang ipakita sa lahat na siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya alam na ang kanyang pagdating ang magiging mitsa ng pagkakagising ng isang matandang lihim sa sitio,
isang lihim na hindi dapat ginising, isang kwento ng galit, paghihiganti, at aswang. Ang magkapatid na sina Caberto at Camarina ay matagal nang naninirahan sa Sitio Malaluan. Wala silang sariling pamilya, hindi nag-asawa, walang anak, at tila hindi tumatanda. Ayon sa mga matatanda sa lugar, halos 50 taon na raw silang nandoon, ngunit ni isang puting buhok o panghihina sa katawan ay hindi nakita sa kanila. Likas silang tahimik, mapag-isa, at bihirang makipag-usap sa mga bagong tao. Ngunit sa kabila ng pagiging misteryoso, hindi matatawaran ang respeto sa kanila ng mga taga-sitio. Si Caberto ang panganay, matikas, may lalim ang boses, at laging nakasuot ng itim na kamiseta at maong na luma. Madalas siyang makita sa kabubatan, nanginginain ng mga dahon, ugat, at pinapainom ng nilagang halamang gamot ang mga may sakit. Wala siyang paki sa pera. Basta't may pasasalamat at respeto, ayos na sa kanya. Si Camarina naman ay tila mas tahimik pa. May kakaibang lamlam ang kanyang mga mata. Minsan ay may kinakausap siya na walang ibang nakakakita. Ang mga batang dumadaan sa kanilang bahay ay sinasabing may naririnig na mga bulong, may amoy ng nasusunog na ugat, at may mga aninong gumagalaw sa paligid kahit walang hangin. Ngunit ang mga iyon ay nililibing na lang sa tahimik na panalangin, sanay na ang lahat sa kakaibang presensyang bumabalot sa tahanan ng magkapatid. Ayon sa kwento ni Aling Glo, isang matandang hilot sa kabilang baryo, may lahi raw ng mga di karaniwang nilalang sina Caberto at Camarina. Hindi raw sila basta-bastang tao. Mula pa raw sa kanilang lola ay may taglay na kakaibang kapangyarihan ang kanilang angkan. Sa panahon ng mga Kastila, sila raw ang tinatawag na bantay gubat o tagapagbantay ng lihim ng kabubatan. Hindi raw sila gumagawa ng masama kung hindi mo sila gagalawin. Ngunit kapag ginambala, maaari silang maglabas ng kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng kahit anong dasal. Minsan, may kwento ang mga kalalakihan ng sitio na nag-inom sa may sapa. Hating gabi noon, at habang sila ay nagkakantahan, napansin daw nila na may dumaan sa kabilang bahagi ng ilog, isang babae, nakaputi, ngunit walang paa. Sa umpisa'y inakala nilang multo lamang. Ngunit nang sundan nila ito, nakita nilang pumasok ito sa bahay ni Caberto at Camarina. Kinabukasan, tahimik ang lahat. Wala sa kanila ang naglakas loob na magtanong. Isang beses naman, may dumayong magbabalikbayan na nagtangkang bumili ng lupa sa likod ng bahay ng magkapatid. Nagbitaw pa ito ng salita, hindi ko pinaniniwalaan ang mga kwento-kwento nyo. Kung totoo silang aswang, subukan nila ako. Kinabukasan, natagpo ang walang malay ang lalaki sa gitna ng palayan. Buhay pero walang malay. Mula noon ay hindi na siya muling bumalik. Ayon sa ilang nakakita, ang kanyang katawan ay tila parang binigyan ng panaginip na nakakatakot sapagkat umuungol siya sa panaginip kahit tulog. May mga alagang hayop na nawawala sa gabi, lalo na ang mga manok, baybe, at minsan ay kambing. Ngunit walang ebidensya na nagtuturo sa magkapatid. Wala ring gustong magsalita sapagkat takot silang baka mapagbuntunan ng galit ng mga nilalang na hindi nila nakikita. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataong naging tagapagligtas ang magkapatid. Isang taon bago dumating si Doña Clarita, may batang nagkasakit ng bigla. Hindi na siya makatayo, naninilaw ang balat, at parang kinulam. Dinala siya sa ospital pero hindi maipaliwanag ng mga doktor ang kanyang kondisyon. Isang gabi, dinala siya ni Aling Glo kay Camarina. Isinara ang pinto ng bahay, pinapasok ang bata, at sinabihang huwag lalapit ang kahit sino. Makalipas ang isang gabi, lumabas ang bata, nakangiti at masigla. Walang paliwanag. Mula noon, lalong tumibay ang paniniwala ng mga taga-sitio na may kapangyarihan nga ang magkapatid. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. May mga bagong salta sa lugar na nagtataas ng kilay tuwing mababanggit ang pangalan ni Caberto at Camarina. Isa na rito ang mismong katiwala ni Doña Clarita na si Mang Basilio, isang dating pulis sa Maynila. Para sa kanya, walang lugar ang pamahiin sa panahon ng siyensya. Isa siya sa mga nag-udyok kay Doña na ipaimbestigahan ang magkapatid. Kung totoo nga silang aswang, bakit hindi natin idaan sa batas, anya? Hindi tayo pwedeng matakot sa mga kwento lang. Ang hindi alam ni Mang Basilio ay may mga bagay na hindi pwedeng sukatin ng siyensya o batas. May mga nilalang na matagal ng bahagi ng kalikasan, hindi para labanan, kundi para igalang. Sa patuloy na paglaganap ng proyekto ni Doña Clarita, mas lalong lumalalim ang sigalot sa pagitan niya at ng magkapatid. Lahat ng pangyayaring masama ay inaakusa sa kanila. May tumumba na post. Aswang.
May bata na naaksidente. Kulam. At sa bawat pagkakamali ng proyekto, laging si Camarina ang sinisisi. Pero nanatiling tahimik ang magkapatid. Walang palag, walang depensa. Tila alam nilang darating ang araw ng pagharap sa tunay na laban. At sa ilalim ng kabilugang buwan, habang tahimik ang buong sityo at ang kabubatan ay bumubulong sa hangin, ang mga mata ng magkapatid ay tila naglalagablab. Sa kanilang mga puso ay nananalaytay ang galit na matagal ng kinikimkim, galit sa mga dayuhang pilit binabago ang lugar, galit sa mga taong hindi marunong rumespeto sa kalikasan, at higit sa lahat, galit sa mga taong gumigising sa lihim na dapat sanay nananatiling natutulog. Ang tanong, hanggang kailan nila titiisin? O may nakatakda ng mangyari? Hindi pa man lubos na nakakapanibago ang mga tao sa presensya ni Doña Clarita sa Sitio Malaluan, unti-unti na ring nagsimula ang mga bulong at hinala sa paligid, mga kwentong dati ibinubulong lamang sa gabi, ngayon ay bukang bibig na ng ilan, lalo na ng mga bagong salta at mga tauhan ng Doña. Ang pinagmulan ng mga hinala ay isang insidente, isang gabi, isang trabahador ng Doña na si John ay natagpo ang duguan at walang malay sa gilid ng kakahuyan. Ayon sa mga kasamahan niya, narinig nilang sumigaw ito habang naglalakad pauwi. Nang sundan nila, nakita nilang may mga kalmot ito sa likod at leeg, tila pinagtripan ng mabangis na hayop. Ngunit ang ikinagulat ng lahat, hindi gaanong malalim ang sugat, parang sinadya, parang paalala lang. At bago ito mawalan ng malay, tanging mga salitang namutawi sa kanyang bibig ay, may mga matang nakatitig sa dilim at may ngiting hindi tao. Kinabukasan, agad itong kumalat sa buong sitio. May ilan na nagsabi, baka si Camarina yon. Lagi siyang nasa gubat. O baka si Caberto. Di ba lagi siyang nawawala tuwing kabilugan ng buwan? Pero hindi pa rito nagtapos ang usap-usapan. Isang gabi, habang nag-inuman ang mga tauhan ni Doña sa kanilang barong-barong, napag-usapan nila ang mga kakaiba sa lugar. Si Mang Basilio, ang pinuno ng mga gwardya, ang pinakamaingay, panahon na para tuldukan ang kahibangan dito. Mga aswang raw? Mga multo? Baka naman may sekreto lang ang mga iyan. Pwede kaya silang sangkot sa mga nangyayaring aksidente? Napansin ni Doña Clarita ang mga sulyap-sulyap ng mga tao sa magkapatid tuwing sila ay dadaan sa palengke. Hindi ito kagulat-gulat, madaling madungisan ang pangalan ng taong misteryoso at tahimik. Isa pa, hindi madali para sa Doña na paniwalaan ang mga pamahiin. Isa siyang babae ng siyensya at negosyo. Pero sa mga sumunod na linggo, tila dumarami ang mga insidenteng hindi maipaliwanag. Una, nawalan ng ulirat ang isa sa mga engineer habang sumusukat ng lupa malapit sa bahay ng magkapatid. Wala raw siyang maalala maliban sa amoy ng sinunog na dahon at mga bulong sa kanyang tenga. Pangalawa, 2 tauhan ang nagkasakit ng tila lagnat, pero ang kakaiba, sabay silang nagising sa gitna ng gabi na parang may mabigat na nakadagan sa kanilang dibdib. At pangatlo, isang sundalo ang nanaginip ng isang matandang babae na may pulang mata at sinabihan siya, umalis ka habang may panahon. Dito na nagsimulang magduda ang mismong Doña. Hindi na lamang ito mga chismis, maraming insidente na ang hindi basta paliwanag ng medisina o lohika. Inutusan niya si Mang Basilio na palihim na imbestigahan ang magkapatid. Nagsimula silang magbantay sa gabi, gumamit ng drone, at ikutan ng mga alagad ang paligid ng kabubatan. Isang gabing walang buwan, nagpadala sila ng tauhan na lalapit sa bahay ni Camarina sa pamamagitan ng likod na gubat. Ang tagubilin, obserbahan lamang. Ngunit pagkalipas ng 1 oras, hindi na ito nagparamdam. Nang puntahan, natagpuan siya sa ilalim ng punong balete, nanginginig, hindi makapagsalita. Sa kanyang damit ay may bakas ng putik at damo, pero ang mata niya ay tila laging may nakikita, kahit wala namang nandoon. Ito na ang huling patak na nagpasabog ng galit ni Doña Clarita. Hindi ko papayagang masira ang proyekto ko, dahil sa mga taong nagpapanggap na tagapagbantay ng kabubatan. Gamitin natin ang batas. Ang formal na reklamo ay isinampa, panggugulo sa kapayapaan, pananakot, at pagsangkot sa mga kahina-hinalang insidente. Inutusan ng Doña ang kanyang mga koneksyon sa bayan na gamitin ang impluensya sa lokal na pamahalaan. Ilang araw lang, may dumating na mga pulis at sundalo sa sitio, dala-dala ang utos ng pagkakakulong kina Caberto at Camarina. Ang mga tao ay hati ang damdamin. May mga natuwa, tila nabunutan ng tinik, lalo na ang mga bagong dating. Ngunit ang mga matagal nang naninirahan sa sitio ay tahimik, hindi makapaniwala. Para sa kanila, mali ang hakbang na ito. Alam nila na ang pagtuligsa sa mga taong may kapangyarihan,
lalo na kung hindi naman napatunayan ang kasalanan, ay may kaakibat na kapalit. Ngunit hindi alintana ni Doña Clarita ang babala ng mga matatanda. Ang tingin niyo sa akin ay dayuhan. Pero ako ang magdadala ng pag-unlad dito. At kung kailangang alisin ang sagabal, gagawin ko ito, anya. Ang Sitio Malaluan ay tila huminto sa paghinga noong araw na dinala sa istasyon sina Caberto at Camarina. Walang naglakas loob na sumalubong. Ang mga hayop ay tahimik, walang huni ang mga ibon. Maging ang hangin ay tila nag-aabang ng bagyo. Ang tanong, talaga bang mga aswang ang magkapatid? O may mas malalim pa silang pinangangalagaan? At kung totoo man ang hinala ng Donya, handa na ba siya sa maaaring kapalit ng kanyang ginawa? Bumungad ang araw sa Sitio Malaluan nang may tensyon sa paligid. Hindi pa man sumisikat ang araw, naroroon na sa gilid ng kalsadang maputik ang isang konvoy ng mga sasakyan, mga kulay itim at puti na may markang pulis at military. Nandoon din si Doña Clarita, nakasuot ng manipis na kulay abong balabal at may suot na itim na salamin, tila isang matatag at may kapangyarihang babae sa harap ng kagubatan. Wala siyang bahid ng pangamba, kundi determinasyong matapos na ang lahat ng kababalaghan. Sa likod ng kanyang kilos, dala-dala niya ang resolusyong nilagdaan ng alkalde at mga opisyal mula sa munisipyo. Inakusahan niya sina Camarina at Caberto ng disturbing the peace, obstruction of development, and suspected involvement in supernatural disturbances. Tunog legal, pero ang mga matatanda sa sitio ay may ibang pagkakaintindi. Ito ay paglapastangan sa mga taong matagal nang nagbabantay sa kagubatan, ang mga tagapag-ingat ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Pormal ang lahat. Ipinatawag ang magkapatid sa pamamagitan ng 2 barangay tanod, ngunit hindi sila sumagot. Kaya't agad na isinagawa ang sapilitang pag-aresto. Dala-dala ng mga sundalo ang mahahabang baril, tila akala'y haharap sila sa mga kriminal. Ngunit ang nahanap nila sa kubo ng magkapatid ay katahimikan, at isang mahiwagang lamig sa paligid, kahit tanghaling tapat. Lumabas kayo! Sa ngalan ng batas, sigaw ni Mang Basilio. Walang sumagot. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pinto, at lumabas si Camarina, mahinahon, hawak ang isang maliit na basket ng tuyong dahon. Sumunod si Caberto, walang imik, pero ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa kaluluwa ng sinumang tumitig. Lahat ng sundalo ay napalunok, hindi sa takot na pisikal, kundi sa isang uri ng kaba na hindi nila maipaliwanag. Ano ng kasalanan namin, Donya? Tanong ni Camarina, may lambing ngunit may halong babala ang tinig. Ginugulo ninyo ang progreso. Nakakaapekto sa mga proyekto ko ang mga ginagawa niyong kababalaghan, tugon ng Donya. Natatakot ang mga tao at ilang beses nang may nadisgrasya. Ang kagubatan ay may sariling diwa. Kami tagapag-ingat lamang. Kung may napinsala, baka yon ang babala, hindi kami, tugon ni Camarina. Ngunit hindi nagpatinag si Doña Clarita. Kung talagang wala kayong kasalanan, wala kayong dapat ikatakot. Haharapin niyo ang korte. Nang ibinaba na ng mga sundalo ang kanilang kamay upang pusasan ang dalawa, biglang lumamig ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay tila sumayaw sa puwersang di maipaliwanag. Namilog ang mga mata ng ilang opisyal, tila may nakita silang anino sa gilid ng kagubatan, gumagalaw kahit walang hangin. Pusasan niyo na, utos ni Doña Clarita, pilit na pinatitibay ang kanyang boses kahit may kaba. Agad nilang pinusasan ang magkapatid at isinakay sa sasakyan. Tahimik ang dalawa, walang pagtutol, tila ba alam na nila ang mangyayari. Habang paalis na ang konvoy, isang matandang babae ang sumigaw mula sa gilid ng kalsada, hindi sila basta tao. At hindi rin sila basta masama. Mag-ingat kayo sa gagawin nyo, Donya. Hindi lahat ng lihim ay dapat pilitin. Ngunit hindi na ito pinansin ng mga alagad ng batas. Sa presinto sa bayan, agad silang sinailalim sa interogasyon. Pero kahit anong tanong, mula sa mga insidente sa kabubatan, hanggang sa kung bakit hindi sila nasusugatan, kahit may bumagsak na punong kahoy sa kanilang paligid, wala silang tugon kundi tahimik na tingin at simpleng sagot. Ang kagubatan ay hindi kaaway. Naglabas pa ng mga dokumento si Doña Clarita, pati mga testigo. Pero ang karamihan sa mga pahayag ay pawang haka-haka, mga kwento, at personal na paniniwala. Wala ni isang konkretong ebidensya. Kaya't ang kapulisan ay nahirapan ding magsampa ng kasong matibay sa korte. Kahit ganun, minabuti ng Donya na i-detain muna ang magkapatid habang kinakalap pa ang mas matibay na batayan. Ngunit sa mga araw na sumunod, isang serye ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag ang nagsimula. Una, 3 sundalo ang nagkasakit ng walang dahilan.
lagnat, pagkahilo at bangungot gabi-gabi. Pangalawa, isa sa mga testigo laban sa magkapatid ay naaksidente, bumaliktad ang kanyang tricycle kahit diretsong kalsada. Ayon sa kanya, bago siya mawalan ng kontrol sa manibela, may babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada, nakaputi, walang mukha. At pangatlo, si Doña Clarita mismo ay nagsimulang dumanas ng mga kababalaghan sa kanyang mismong bahay, mga gamit na gumagalaw, mga bintanang bumubukas kahit walang hangin, at isang panaginip na paulit-ulit. Isang matandang babae na may puting mata, sinasabi sa kanya, huwag mong labagin ang kasunduan ng kabubatan. Dito na unti-unting nagduda ang Donya, tama ba ang kanyang ginawa? O may bagay siyang hindi naintindihan? Ngunit ang kanyang pride at paniniwalang siya ang may kontrol ay hindi basta-bastang bibitaw. Hindi ako susuko sa takot. Walang aswang sa harap ng hustisyang moderno, sambit niya. Ang tanong, kaya ba ng batas ng tao ang batas ng kalikasan? O mayroong hustisyang hindi nakasulat sa papel, ngunit sinusunod ng daigdig? Habang nakakulong sina Camarina at Caberto sa presinto sa bayan, tila hindi natigil ang kanilang presensya sa Sitio Malaluan. Sa halip, unti-unti itong lumaganap, parang usok na hindi kayang ikulong sa isang bote. Sa mga unang araw pa lamang ng kanilang pagkakakulong, napansin na ng mga taga-sitio ang pagbabago sa paligid. Una, ang mga ibon na dati nagsisilbing musika sa tuwing umaga ay biglang nawala. Tila ba may namumuong panganib at nararamdaman iyon ng kalikasan mismo? Ang mga aso't pusa ay nagwawala tuwing gabi, tahol ng tahol, at sa ilang pagkakataon ay parang may sinusundan na wala namang tao. Isang gabi, habang natutulog si Aling Petra, isa sa mga matandang naninirahan malapit sa kabubatan, ginising siya ng malamig na hangin. Pagmulat niya, nakita niyang nakabukas ang bintana, bagay na imposibleng mangyari dahil lagi niya itong sinisigurong sarado. At sa labas, sa gitna ng dilim, may nakita siyang figura ng isang babae, nakaputi, may mahabang buhok, nakatalikod, pero tila nakatingin sa kanya. Sa takot, pumikit siya at nagdasal. Pagsilip niyang muli, wala na ito. Sumunod na gabi, si Mang Eking naman ang nakaranas ng kakaiba. Habang naglalakad pa uwi mula sa sabungan, narinig niya ang huni ng kuliglig na biglang tumigil. Walang hangin, walang ingay, parang pinatay ang paligid. At sa kanyang paglingon, may nakita siyang pares ng mata sa gitna ng talahiban, mapula, maliwanag, at nakatitig sa kanya. Tumakbo siya pa uwi ng walang lingon-lingon. Pagkarating niya sa bahay, tumirik ang kanyang mata at napahiga sa sahig. Ilang araw siyang hindi nagsalita, parang na-trauma. Habang ang mga ganitong insidente ay padami ng padami, unti-unti ring nawawala ang kumpiyansa ng mga tao kay Doña Clarita. May ilan na ang tahasang nagtatanong, tama ba ang pagpapakulong sa magkapatid? Bakit parang mas lumala ang mga pangyayari mula nang mawala sila sa kabubatan? Ngunit ang Donya, tila hindi natitinag. Mas pinagtibay pa niya ang seguridad sa kanyang mansyon. Nagpatawag pa siya ng mga taga-Maynila na umano'y spiritual consultants upang linisin ang kanyang paligid. Ngunit imbes na tumigil ang mga kababalaghan, lalo pa itong lumala. Isang gabi, habang nagpapamisa sa loob ng kanyang bahay, biglang nawalan ng kuryente sa buong compound. May ilaw lamang ang kandila sa altar. Sa gitna ng panalangin ng pari, narinig ng lahat ang isang malalim at pagaspas ng hangin mula sa labas. Lahat ng mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Isang bata na kasama sa misa ang biglang nagsalita nang hindi sarili ang boses, bumalik ang balanse o kayo'y lulunurin ng dilim. Nagkagulo. Nagpanik ang lahat. Maging ang pari ay hindi na natapos ang misa. Kinabukasan, lahat ng manggagawa sa mansyon ng Donya ay nag-resign. Isa sa kanila, si Inday Rosa, ang tahasang nagsabi, hindi ko na po kaya. Gabi-gabi na lang may nagpapakita sa bintana ng kwarto ko. Hindi tao ang hitsura. Sa bayan naman, biglang nagkaroon ng matinding sakit ang ilang bata, lagnat na hindi maipaliwanag, mga bangungot na pare-pareho ang tema, isang babae't lalaki sa kabubatan, umiiyak. Hawak ang mga kamay ng mga batang tila hinihingi nilang tulungan. Dahil dito, napilitan ang kapulisan na magsagawa ng panibagong investigasyon. Pero kakaiba, ang mga kamera sa kulungan kung saan nakakulong sina Camarina at Caberto ay nagpakitang kahit nakakulong ang dalawa, may mga oras na bigla silang nawawala sa video, parang naglalaho. Ngunit pagbalik ng camera feed, naroon silang muli, tahimik lang sa kanilang selda. Ito ang nagpasimula ng mga chismis, hindi basta tao ang magkapatid. Hindi sila dapat ikulong. Sila ang tagabantay ng kabubatan. Kung sila'y nawawala, walang pipigil sa mga nilalang ng dilim.
Lalo pang nadagdagan ang tensyon ng isang araw, lumapit kay Doña Clarita ang isang batang babaeng bulag mula pagkasilang, si Lira. Kilala siya sa sitio na may kakayahang makakita ng mga di nakikita ng ordinaryong mata. Sa mahinang tinig, sinabi niya, Donya, hindi pa huli ang lahat. Ibalik mo sila sa kabubatan. O kukunin ng anino ang lahat sa paligid mo. Ngunit tinawanan lamang ito ng Donya. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Moderno na ang mundo. Luma na ang takot. Ngunit ang mundo ay may sariling paraan ng pagbalik ng takot. Habang lalong lumalalim ang gabi sa Sitio Malaluan, dumadami ang mga ulat ng pagkawala, 3 kabataan na huling nakita sa gilid ng ilog, 2 magsasakang hindi na bumalik mula sa pamumutol ng kahoy, at isang matandang lalaki na bigla na lamang naglaho sa kanyang duyan. Ang mga anino ay bumalik na. At ang kagubatan, tila muling binubuksan ang sarili sa isang mas malupit na kaparusahan. Ang tanong, kailan susuko ang Donya? O kaya niya talagang suungin ang galit ng mga nilalang na hindi niya nauunawaan? Ang Sitio Malaluan na dati tahimik at kilala sa malamig na simoy ng hangin at malalapit na taniman ng niyog, ay ngayoy parang isa ng nilulumot na hukay ng misteryo. Mula nang ikulong ang magkapatid na sina Camarina at Caberto, parang nabuksan ang isang lagusan, isang pintuang hindi dapat pinilit buksan. Nagsimula ang sunod-sunod na mga pagkawala 3 linggo matapos makulong ang magkapatid. Si Junjun, 14 na taong gulang, ay huling nakita ng kanyang mga kaibigan sa may likod ng kanilang paaralan, katabi ng maliit na sapa. Inakala ng lahat na baka naglakwat sa lang ito. Ngunit kinabukasan, natagpuan ang kanyang tsinelas at isang notebook na basa ng putik, tila sinadyang iwanan. Hindi ito ang huli. Sumunod si Mang Caryo, isang veteranong mangingisda. Kilala siyang hindi natatakot sa dilim at palaging madaling araw kung umalis ng bahay para manghuli ng isda sa ilog. Ngunit ng umagang iyon, hindi siya bumalik. Natagpuan na lang ang kanyang bangka na animoy itinapon sa gitna ng palayan. Wala ni isang bakas ng tao, ngunit may mga kalmot sa gilid ng bangka, malalim at mukhang hindi gawa ng hayop. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang kaba at takot ng mga tao. Nagtipon ang mga matatanda ng sitio, sina Aling Petra, Mang Erning at Mang Lito. Ayon sa kanila, ito'y tanda ng tinatawag na gabi ng pagbalik, isang lumang paniniwala sa kanilang lahi na nagsasabing kapag ang mga tagapangalaga ng kabubatan ay ginawa ng masama, babalik ang balanse sa anyo ng parusa. At ang unang hinuhuli nito ay ang mga inosente. Ang mga aswang ay hindi palaging masama, wika ni Mang Erning, minsan sila pa ang humaharang sa mas masahol pang nilalang sa loob ng gubat. Habang patuloy ang mga kababalaghan, si Doña Clarita naman ay tila hindi natinag. Nagpatuloy siya sa kanyang mga plano, pagpapalawak ng kanyang hasyenda, pagbili ng mga lupa sa paligid, at pagpapalaya sa mga lumang naninirahan na ayaw magbenta. Sa kanyang paniniwala, ang mga nangyayari ay mga gawa-gawa lamang upang takutin siya. Ngunit nang mawala ang kanyang sariling pamangkin na si Eloisa, isang 9 na taong gulang na batang babae na minsang gumagala sa kakahuyan, doon nagsimulang gumuhit ang takot sa kanyang mukha. Huling nakita si Eloisa habang tumatakbo papasok sa gubat, hawak ang isang laruan. Sinundan siya ng ilang kasambahay, ngunit wala ni anino ng bata ang nakita. Pagbalik nila sa mansyon, ang laruan ay nasa gitna ng kanilang bakuran, basa ng dugo at may mga markang hindi maipaliwanag. Sa sobrang takot, muling ipinatawag ni Doña Clarita ang mga spiritual experts mula sa Maynila. Dumating ang 4 na lalaki at babae na may dalang mga gamit pang ritual, mga anting-anting at mga pangontra. Naglunsad sila ng isang e-cleansing ritual sa buong compound. Ngunit habang isinasagawa ito, may isa sa kanila ang biglang sumigaw, tumirik ang mga mata, at nagsimulang magsalita ng hindi maipaliwanag na wika. Binaligtad ninyo ang mundo. Ang gabi ay hindi natutulog. At ang inyong mga kasalanan ay isinulat na sa ugat ng mga punong inyong pinutol. Sa gulat ng lahat, ang espiritista ay biglang nawalan ng malay at hindi na muling nagising. Dahil dito, napilitang humarap si Doña Clarita sa mga tao ng sitio. Sa isang impormal na pagpupulong sa plaza, humingi siya ng tulong at pangunawa. Ngunit ang mga tao ay hindi na naniniwala sa kanya. Ang kanilang galit ay bumaliktad na, mula sa paghanga ay naging puot, mula sa respeto ay naging takot at paningisi. Kung hindi mo pinakialaman ang magkapatid, hindi sana tayo umabot dito, sigaw ng isang ina na nawalan ng anak. Pinilit mo silang ikulong, binulabog mo ang katahimikan ng kabubatan.
At ngayon, pati mga inosenteng nadadamay, dagdag pa ng isang matandang lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Lyra, ang batang bulag na may kakaibang kakayahan. Mahinahon ngunit malinaw ang kanyang mga salita, kung hindi natin sila ibabalik, tuluyan nang mawawala ang liwanag sa sitio. Hindi makapagsalita ang Donya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita siya ng mga tao na parang nawalan ng lakas. Sa kanyang isipan, bumalik ang huling sulyap ni Eloisa, ang kanyang pamangkin, bago ito nawala. Napagtanto niyang ang laban ay hindi kayang harapin ng yaman, impluensya, o kapangyarihan. Ito ay laban ng kalikasan, ng espiritu, ng kasaysayang hindi dapat binura. Habang ang gabi ay lalong lumalalim, ang sitio Malaluan ay muling nyanig ng isang malakas na pag-ulan, ngunit kakaiba, may halong halakhak, daing, at tila boses ng sanggol na umiiyak. Ang lahat ng bahay ay nagsara, ang mga ilaw ay pinatay, at ang katahimikan ay naging mismong sigaw ng panganib. Ang tanong, makikinig ba si Doña Clarita sa mga babala? O tuluyan na niyang haharapin ang kaparusahan ng kagubatang nilapastangan niya? Ang katahimikan ng gabi sa sitio Malaluan ay muling nabasag sa isang malakas na kulob, kasunod ang isang malalim na lindol na tila galing sa kailaliman ng lupa. Ang lahat ng bahay ay nayugyog, ang mga basag na bubong ay nahulog, at ang ilaw sa buong barangay ay sabay-sabay na namatay. Sa piitang matagal ng iniwang kalawangin at nalimutan sa gilid ng mansyon ni Doña Clarita, may nangyaring hindi maipaliwanag. Ang mga bakal ng kulungan ay unti-unting nagliyab, hindi sa apoy kundi sa pulang liwanag na tila galing sa dugo ng lupa. Sa loob, ang dalawang nilalang na pinakulong, sina Camarina at Caberto, ay hindi na tulad ng mga anyong nakilala noon. Nakahiga si Caberto sa sahig, ang katawan ay puno ng sugat at kalmot, tila mga sugat ng espiritu, hindi ng tao. Si Camarina na may nakatingin lamang sa kisame, hindi kumikibo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Dahil sa lindol, ang pundasyon ng kulungan ay gumuho. Bumagsak ang isang bahagi ng pader, at sa gitna ng usok at alikabok, lumabas ang magkapatid, tila muling isinilang mula sa kadiliman. Ngunit hindi galit ang nangingibabaw sa kanilang mga mukha, kundi kapayapaan. Tahimik silang lumakad patungo sa kakahuyan, patungo sa puso ng gubat kung saan sila una nang isinilang bilang tagapangalaga. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Habang lumalapit ang gabi ng buong buwan, ang paligid ay napuno ng ingay, huni ng mga paniki, kaluskos sa damuhan, at mga matang nagliliwanag sa dilim. Isa-isang nagsilabasan ang mga nilalang na matagal nang nagtago, mga duwende, tikbalang, lamang lupa, at iba pang halimaw na hindi matukoy ang hugis. Hindi sila pumatay. Hindi sila umatake. Ngunit nagsimula silang pumaligid sa mansyon ng Donya, tahimik na nagmamasid. Sa loob ng mansyon, hindi makatulog si Doña Clarita. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa takot. Ang mga kasambahay ay nagtakbuhan palabas, iniwan siya. Nanatili siyang nag-iisa sa gitna ng marangyang tahanan na ngayoy tila naging piitan ng sarili niyang kasalanan. Biglang kumulob. Bumukas ang pinto. At mula sa anino, lumitaw ang dalawang taong kilalang-kilala niya, sina Camarina at Caberto. Hindi namin gusto ang paghihiganti, mahinang sabi ni Camarina, ngunit ang kagubatan ay kailangang ibalik ang balanse. Ginulo mo ang kalikasan. Pinilit mong ipasok ang liwanag kung saan ang dilim ang tagapangalaga, dagdag ni Caberto. Lumuhod si Doña Clarita. Hindi para humingi ng tawad, kundi para manikluhod na huwag kunin si Eloisa, ang batang nawawala pa rin. Maawa kayo anak siya ng walang kinalaman, ngunit nagsalita si Camarina, ang kagubatan ay may sariling hustisya. Hindi namin pinapatay. Ang mga nawawala ay nasa ilalim ng proteksyon ng kagubatan. Hindi sila pinahamak, ngunit hindi rin sila maaaring basta ibalik. May kailangang pagsisisi. May kailangang kapalit. At sa mga sandaling iyon, sumambulat ang liwanag mula sa labas, ang buong buwan ay lumitaw sa ulap, at ang mga nilalang ng kagubatan ay nagsimulang umawit. Isang matandang awit ng lupa at tubig, ng hangin at apoy. Ipinatong ni Camarina ang kanyang kamay sa noo ni Doña Clarita. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kayamanan, alaala, at kapangyarihan ng Donya. Ang kanyang isip ay nabura ng lahat ng kasalanan, ngunit pati na rin ng kanyang pagkakakilanlan. Tumayo siyang walang alam, parang bagong silang nasanggol. Hindi niya na matandaan ang kanyang pangalan, ni kung sino siya. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mansyon na ngayoy lumang-luma at natatakpan ng mga ugat ng punong kahoy. Sa pagsikat ng araw, muling bumalik sa sitio ang katahimikan. Unti-unting nagsilabasan ang mga tao,
at sa gitna ng plaza, nakita nila ang mga batang dati nawawala, kasama si Eloisa, nakaupo sa gitna ng isang bilog ng mga bulaklak, walang sugat, walang takot. Tila ba isang panaginip lamang ang lahat. Nagsimulang magbago ang Sitio Malaluan. Hindi na ito pinasok ng mga dayo para itayo ang mga resort. Ang mga dating mapang-abusong may lupa ay naglaho. Ang kagubatan ay muling nabuhay, at ang respeto ng mga tao sa kalikasan at sa mga nilalang ng dilim ay muling naibalik. Ang magkapatid na sina Camarina at Caberto. Hindi na sila muling nakita. Ngunit ang mga matatanda ng sitio ay nagsabing sila'y naroon pa rin sa anyo ng hangin na malamig tuwing gabi, ng alingaungaw ng awit ng puno, at sa mga panaginip ng mga batang pinangarap ang mga kwento ng kababalaghan. Lumipas ang maraming taon. Ang Sitio Malaluan ay hindi na ang dating sitio ng kaguluhan, takot, at kasakiman. Unti-unti itong naging tahimik na paraiso, isang pamayanang bumabalik sa ugat ng pagkakaisa, paggalang sa kalikasan, at pag-alala sa mga nilalang na minsan nilang tinakot at kinalimutan. Ang kagubatan sa paligid ay naging sagrado sa mga taga roon. Wala nang naglalakas loob na magsunog ng kahit isang puno. Sa halip, pinangangalagaan ito at tinuturing na bantay ng kanilang katahimikan. Ang mga bata ay tinuturuan na ng mga kwento tungkol sa mga nilalang ng kagubatan, hindi upang takutin sila, kundi upang paalalahanan sila na mayroong mundong hindi nila nakikita, na nararapat igalang at hindi bastusin. Ang mansyon ni Doña Clarita ay naging guho. Wala na ang marangyang haligi, ang mga antigong upuan, at ang kristal na chandelier. Ang lahat ay binalik ng kalikasan, ang pader ay nabalutan ng baging, ang sahig ay tinubuan ng damo, at sa gitna ng dating sala ay may tumubong matandang punong kahoy na sinasabing sa ilalim nito ay iniligtas si Doña Clarita ng kagubatan. Walang tiyak na nakakaalam kung anong nangyari kay Doña. Ngunit ayon sa mga matatanda, nakita siya isang araw sa tabing ilog, nag-igib ng tubig kasama ang mga ordinaryong taga-sitio. Hindi na niya maalala ang nakaraan niya. Isa na siyang simpleng babae, mapagkumbaba at tahimik. Tinawag siya ng mga tao bilang alinglita, hindi na bilang isang donya. Hindi na siya makapangyarihan, ngunit mas malapit siya sa mga tao kaysa noon. Ang mga batang nawala, kabilang si Eloisa, ay lumaki na may kakaibang koneksyon sa kalikasan. Magaling silang manggamot gamit ang halamang gamot, may kakaibang pakiramdam sa presensya ng panganib, at marunong magbasa ng panahon batay lamang sa ihip ng hangin. Sinasabing iniwan sa kanila ng kagubatan ang kaalaman at proteksyon bilang gantimpala sa kanilang pagdalaw sa lugar ng paglinis, ang misteryosong bahagi ng gubat na pinaniniwalaang pinagdausan ng paglilinis ng kasalanan ng kanilang mga magulang. Ang magkapatid na sina Camarina at Caberto ay naging alamat. May mga kwento-kwento ng mga mangingisdang naligaw at iniligtas ng 2 taong may matang parang apoy. May mga nagsasabing kapag may sakit na hindi maipaliwanag, bigla na lamang may dumadating na matandang babae na may ngiti sa labi, at may dalang dahon ng anahaw at langis ng nyog, at gumagaling ang may sakit pagkatapos ng ilang oras. Tila ba hindi pa rin tuluyang nawala ang magkapatid, nagbago lamang sila ng anyo, at ngayon ay espiritu na ng kabubatan. Ang alamat nila ay ipinamana mula henerasyon hanggang henerasyon. Sa mga gabi ng buwan ng pagpupulong sa plaza, ikinukwento ng mga lolo't lola ang kabutihan at sakripisyo ni Camarina at Caberto na sa kabila ng pagiging aswang ay may puso para sa katarungan. Sila ang halimbawa ng kabaligtaran ng takot, mga nilalang ng dilim na may dalang liwanag. Hindi lahat ng nasa dilim ay masama, laging sinasabi ni Mang Isko, ang pinakamatandang tagapagsalaysay ng sitio. At hindi lahat ng maliwanag ang balat ay may mabuting kalooban. Ang kwento ng magkapatid ay naging aral sa lahat, na ang paghuhusga ay hindi dapat nakabase sa itsura o alamat kundi sa gawa. Ang tunay na aswang ay hindi palaging may mahahabang kuko at pulang mata, minsan, ito ay mga taong nasa kapangyarihan, ginagamit ang yaman at impluensya para sa pansariling kapakinabangan. Bilang bahagi ng kultura, taon-taon ay ginaganap ang araw ng paggalang sa Sitio Malaluan. Ito ay araw ng pag-aalay sa kabubatan, may sayaw sa gitna ng punong balete, pag-awit ng mga lumang sali ng dasal para sa mga tagapangalaga, at pagbibigay ng prutas at bulaklak sa mga bukana ng kakahuyan. Ang mga bisita mula sa ibang bayan ay inaanyayahan, ngunit bago sila pumasok sa gubat, sila ay pinapahiran ng langis mula sa pinagpakuluang dahon ng sambong, isang simbolikong paghingi ng permiso sa mga nilalang na naroroon. Ang Sitio Malaluan ay naging halimbawa ng pagkakabalanse ng modernong pamumuhay at paggalang sa sinaunang paniniwala.
May kuryente at signal na, may ilang tindahan at paaralan, ngunit wala ni isa mang gusali na nagtangkang putulin ang linya sa kalikasan. Ang kagubatan ay nirerespeto, at sa bawat sulok nito, para bang may matang nagmamasid, siguradong hindi na mauulit ang trahedyang sinimulan ng kasakiman. Pangwakas na kaisipan, ang kwento ni na Doña Clarita, Camarina, at Caberto ay hindi lamang kwento ng kababalaghan. Isa itong paalala na sa likod ng bawat alamat ay may butil ng katotohanan. Na ang takot ay nagmumula sa hindi natin nauunawaan. At nasa dulo, ang pagmamalupit ay may kapalit at ang kabutihan, kahit sa pinakaitim na nilalang, ay may kapangyarihang bumago ng mundo. Kung may natutunan ang Sitio Malaluan, ito ay ang araling ito, ang kalikasan ay may mata, ang katotohanan ay may tinig, at ang katarungan darating sa paraang hindi inaasahan.